Sa aklat po ng Tito, Kapitulo 2, Talatang 13, "Hintayin niyo ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalwalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo." Pagpapala po sa atin sa muli pagkaroon ng kanyang mga banal na salita. Good morning po sa inyo lahat, mga kapatid. Isang mapagpalang araw muli ang pinagkaloob po sa atin ng ating mahal na Panginoong Yesus sa umaga ito. Sa ating po mga magkakapalit sa pananampalataya, kayo din po sa ating panauhin. Good morning po, welcome po sa Church of Christ, Mount Jerusalem, New Testament. Ito po yung pangalan po ng church po na pinagsasama-sama po namin. Ano po pangalan na, Sister? Sister Raya. Yan. Welcome po at hindi po ang nag-invite po sa inyo yung pinaunahan ninyo kundi ang mahal na Panginoon. Hindi po aksidente na kayo nakarating sa bahay dato na ito, kundi ito po ay ayon po sa kalooban ng Panginoon na may purpose siguro ang Panginoon bakit po kayo nakarating. At nataon din po mga kapatid, third Sunday po ngayon, so ang ating pong paksa pag third Sunday is doctrine. Ikot na po yung mga paksain po natin muli dahil nung nakaraan ulit tinalakay is yung pamunuan at palatuntunan. So ngayon po, balik po tayo dun sa una uli. Ang pamagat po nito mga kapatid ay ang tunay at nag-iisang Diyos. Napaka-importante mga kapatid sa ating mga mananampalataya na sa pasimula ng inyong pananampalataya, ang kauna-unahan nyo dapat matutunan at maalaman ay kung sino yung Diyos na dapat nyo sampalatayanan. Mahirap po kasi mga kapatid, nandun kayo sa classroom, aral kayo ng aral, ang taas ng grade nyo, hindi pala kayo doon naka-enroll. Tama po ba? Counted po ba yung grade nyo doon? Recite kayo ng recite, hindi pala siya yung teacher nyo, hindi kayo mag-gradean. Di ba? Mayroong problema. So kailangan, unang-una, pag kayo ay nag-aaral, nasa tamang classroom ka, nasa tamang teacher ka, para yung grade mo pasok. Pagdating ng graduation, gagraduate ka, hindi pala ako mag-graduate, sa kabila pa lang. Hindi pala ako naka-enroll, hindi pala tamang school yung pinasukan ko. Parang basketball, ang galing mo mag-shoot, 3 points, kahit mo sa kabila, naisushoot mo pa kabila, patalikod, naisushoot mo. Akala mo may score ka, pero nasa kabilang court ka pala. Ang laban nandun sa kabilang court, so no count, sayang. Sa pananampalataya mga kapatid, kahit anong gawin natin mabuti, kahit anong lingas ng ating pananampalataya, kung mali yung Diyos na sinasampalatayanan mo, yung tunay na Diyos, hindi kanya bibigyan ng kredito. Kasi meron talagang nag-iisang Diyos na dapat mong sampalatayanan. Pagdating ng buhay na walang hanggan, baka sabihin mo, ang bait ko naman. Mabuting tao ako, mabuting anak ako sa aking mga magulang, mabuting tao ako sa aking pamayanan. Bakit sa impyerno ako napunta? Hindi pala tunay na Diyos ang sinampalatayanan mo, baka. Diba? Yung baka, yung dragon pala, yung araw pala ang sinampalatayanan mo. Bagaman ipinakikilala sa iyo kung sino yung tunay na Diyos, nanangan ka doon sa pinamulatan mo. So, ang pagkakilala sa nag-iisang tunay na Diyos, mga kapatid, gaya sa ating pagsambatayan, nahitain niyo ang mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kalwalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas sa si Jesucristo. Malinaw po sa ating pagsambatayan, ang sabi, meron tayong hinihintay. Yung pagdating ng pagpapakita ng kalwalatian, nino, yung dakilang Diyos at tagapagligtas. Yung dakilang Diyos at tagapagligtas, dalawang katangian ng nag-iisang Diyos na ang pangalan ni Jesucristo. Hindi po yung dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Yun kasi paliwanag ng iba. Dakilang Diyos, that is one, at tagapagligtas si Jesucristo, that is two. So dalawa. Hindi po. Parang ako ay anak ng nanay ko at kapatid ng mga kapatid ko, pero mag-iisa lang ako. Dalawa ang katangian ko. Anak ako ng nanay ko at kapatid ng kapatid ko. Pero ako rin yun. So, si Jesucristo, siya yung dakilang Diyos at tagapagligtas. Paano natin ito patutunayan sa Biblia kung tama ang ating pagkaunawa? At ito po ang pangunahing doctrine na pinagsasama-samahan po ng ating Church of Christ, Mount Jerusalem, New Testament, mga kapatid. Ang unang tanong, sino ang tunay na Diyos? Mga kapatid, ilista niyo pong maigi at yung marahil meron kayong mga katanungan sa inyong puso at isip. Sana pagkatapos ng pag-aaral na ito ay masagot po natin. Bakit kailangan mong makilala ang tunay na Diyos?
Diba? Siya po kasi yung magliligtas sa iyo pagdating ng panahon eh. Pag hindi mo siya kilala, paano kanya maililigtas? Ano ang bunga kung makilala mo ang tunay na Diyos? O palitan natin tanong, kung hindi mo makilala ang tunay na Diyos, ano kaya ang bunga nun? So kung positibo, ano ang bunga? Siyempre, buhay na walang hanggan pag nakilala mo siya at sinampalatayanan mo siya. Sabi dito sa Hebreo 11:6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. Kayo po ba sumasampalatayang may Diyos? So kung kayo sumasampalatayang may Diyos, kailangan kilala mo yung Diyos na sinasampalatayanan mo. At siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. So pag hinanap mo ang Diyos at natagpuan mo siya at sinampalatayanan mo siya, magbibigay siya ng ganti sa iyo. Tingnan niyo mga kapatid yung unang tanong, sino ang tunay na Diyos? Sisimulan po natin mga kapatid, pasensya niyo na po, medyo mahaba po ito kasi sisimulan natin sa Genesis. Ano? Sa Genesis 1:1, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So, sa pasimula, wala pang lahat ng mga bagay, ang Diyos umiiral. Nilikha niya ang langit at ang lupa. So, yung Diyos na ito, na nakasulat sa Hebreo ng salitang Elohim na ang paliwanag nila is a plural noun, paliwanag ng mga ibang pagkati ng pananampalataya, parang barangay. Isa lang ang barangay pero maraming tao dyan. Pamilya, isa lang ang pamilya pero maraming tao dyan sa pamilya. Elohim, plural noun. Hindi po. Ang ibig sabihin po ng Elohim is the powerful one, the creator. Elohim, the powerful one. Nagpasimula, nilikha ng the powerful one, the creator, ang langit at ang lupa. So meron pong nag-iisang Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay. Yun po yung ating pagkaunawa. May isang Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay ng langit at ang lupa. Ngunit ang tanong, paano ito naintindihan o paano rin ba ito naunawaan ng mga ibang sumulat sa Biblia? Tanungin na natin yung sumulat sa Biblia. Tama rin ba ang pagkaintindi nila? O tama ba ang pagkaintindi natin ayon sa pagkaintindi rin ng sumulat ng Biblia? Sabi po dito sa Deuteronomio 32:12, sulat ni Moises, ang Panginoon na mag-isa ang pumapatubay sa Kanya at walang ibang Diyos na kasama niya. Tama ba ang pagkaunawa natin? Ang Panginoon na mag-isa, may kasama ba siya nung likhain ng langit at lupa? Wala. Tama po ba pagkaunawa natin? Ayon sa pagkaunawa ni Moises? Tama. Tanungin naman natin yung iba pang sulat ni Moises. Talastasin mo nga sa araw na ito at isapuso mo na ang Panginoon ay siyang Diyos sa itaas sa langit, sa ibaba sa lupa, wala nang iba pa. Sulat ni Moises. Anong pagkaunawa ni Moises? Kung sino ang lumikha ng langit at ang lupa? Ilan ang Diyos? Isa. Sabi doon sa Deuteronomio 6:4, dinggin mo o Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Sulat ni Moises. Anong pagkaunawa ni Moises? Tingnan natin yung sulat dito sa Hebreo, kung tama ba yung ating translation. Sabi dito sa English, hear, O Israel, that the Lord our God is one. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad is one. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad, one. Ilan po ang Diyos? Isa. Ayon sa pagkaunawa ni Moises. Tanungin naman natin si David kung ano ang kanyang pagkaunawa. Sabi ni David, sapagkat ikaw na dakila ay gumagawa ng kagilagilas ng mga bagay. Ikaw na mag-isa ang Diyos. Pareho ang pagkakaunawa ni Moises at ni David? Pareho. Ikaw na mag-isa ang Diyos. Ano pa ang sulat ni David? Sa kanya na gumagawang mag-isa ng mga dakilang kababalaghan sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. So sinusuportahan ni David ang kanyang sinulat. Ikaw na gumagawang mag-isa. Ayan. Ano ang sulat naman ni Isaias? Ganito ang sabi ng Panginoon ng iyong manunubos at niyang nag-anyo sa iyo mula sa bahay bata. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat ng mga bagay, na naglalagdag ng mag-isa ng langit at naglalatag ng lupa.
Anong pagkaunawa ni Moises? Anong pagkaunawa ni David? Anong pagkaunawa ni Isaias? Na mag-isa sa langit, siya lang po yun. Tapos yung magagaling magpaliwanag ng mga ibang pangkati ng pananampalataya. Anong pagkaunawa nila? Sila lang yun. Yun ang pagkaunawa nila. Pero pag tinanong mo si Moises, si David, si Isaias, tinanong mo sila, ilan ang Diyos? Ang sasagot nila, isa. Brother, bakit sa Genesis ang sabi, eto na. Bakit sinabi sa Genesis 1:26, lalangin natin? Tama po ba? Tanong po ninyo yun. Ito po ang sagot doon, mga kapatid. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan. Ilan po? Gagawin tayo. Ilan? Bakit lalangin natin? Plural ba yun? Di ba? Natin. Ang tanong, sino ba yung kausap ng Diyos? Kasi natin lalangin natin. Basa tayo kung sino ba ang kausap ng Diyos. Patunayan natin kung sino ba talaga yung kausap ng Diyos. Kawikaan 8:22. May nagsasalita po dito. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimula ng kanyang mga gawa ng una. So may nagsasalita. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad. Ako'y nalagay mula nung araw nang wala pang pasimula, bago nilikha ang lupa. Ako'y nailabas nang wala pang kalaliman, nang wala pang mga bukal ng sagana ng tubig. Meron daw. Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol, ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang paraman, ni ang pasimula man ng alabok ng sanglibutan. Nang kanyang itatagang langit, nandoon ako. Tingnan nyo, may kasama talaga ang Diyos, na siya'y nagmaglagay ng balantok sa balat ng kalaliman, ng kanyang patibayin ng langit sa itaas, ng kanyang matibay na bukal ng kalaliman, nang bigyan niyang dagat ng kanyang hangganan, upang huwag salansangin ng tubig ang kanyang utos, ng kanyang iayos ang mga patibay ng lupa. Nasa sipingan niya ako na gaya ng matalinong manggagawa, at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw at nagagalak na lagi sa harap niya. Sino yung kausap niya? Sa Kapitulo 8, 22 hanggang 30. Unahin natin, balik natin yung chapter. Yung chapter 1, verse 1 ng chapter 8. Ang sabi, hindi ba umiiyak ang karunungan at inilalabas ng unawa ang kanyang tinig? Sino ang nagsasalita sa chapter 8? Yung karunungan. Sa 12, 8:12, akong karunungan ay tumatahan sa kabaitan, aking nasumpungan ng kaalaman at gulita. Payo ay akin at magaling na kaalaman, ako'y kaunawaan, ako'y may kapangyarihan. Sa magitan ko ay naghahari ang mga hari at nagpapasya ng kaganapan sa mga pangulo. Sa pamamagitan ko ay nagpupulo ang mga pangulo at ang mga mahal na tao sa mga bagay, lahat ng mga hukom sa lupa. Aking iniibig sila na nagsisibig sa akin, at yung nagsisihanap na masikap sa akin ay masusumpungan ako. So sino ang kausap ng Diyos nang lalangin natin ng tao? Ang kanyang karunungan. Hindi po masamang kausapin mo yung karunungan mo. Tama po ba? Naintindihan nilalangin natin ng tao? May alinlangan pa ba kayo doon sa talata na yun? Parang si David, kaluluwa ko, pinakausap ni David yung kanyang kaluluwa. Masama ba yun? Nasusulat yun ginawa ni David yung kinakausap niya yung kanyang kaluluwa. Ang Diyos pa kaya? Diyos yun, kausapin niya yung kanyang karunungan. Masama ba yun? Malinaw po yun. So, hindi mali ang pagkaunawa ni Moises nang sinabi, lalangin natin ng tao. Kaya pagdating sa 26, lalangin natin ng tao ayon sa ating larawan. Pagdating sa 27, ano sabi ni Moises? At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Kausap ng Diyos yung kanyang karunungan, kaya siya rin mag-isa ang lalalang nun. Nilalang ng, dapat sa 27, at nilalang ng mga Diyos. Kung talagang dalawa yung nandoon. Ayon sa kanyang, hindi ayon sa kanilang. Malinaw po? Lalangin natin ng tao, kausap niya yung kanyang karunungan, at nilalang ng Diyos. Yan. Liwanag po? Okay. Katangian ng tunay at nag-iisang Diyos. Unang katangian, bago nalabas sa mga bundok o bago nilikha ang lupa at ang sanglibutan, mula nga na walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Ang unang katangian ng Diyos, walang pasimula, walang hanggan. So pag may nagtanong, mga kapatid, saan galing ang Diyos? Walang pasimula Kasi ang tao, mayroong standard. Ang standard ng tao, time,
Space, matter. Saan nagmula? Matter. Anong component? Nilikha nga ng Diyos ang matter eh. Ibig sabihin, bukod sa matter, may Diyos pa. Time. Nilikha ng Diyos ang panahon. So, labas sa panahon ng Diyos. Space. Nilikha ng Diyos ang kalawakan. So, bago nilikha ang kalawakan, nung iirol na ang Diyos, kung nasan man siya, hindi natin po alam yun, wala nang ganyan. So, hindi natin po kayang malirik kung nasan ang Diyos. Basta siya, walang pasimula hanggang sa walang hanggan, siya ang Diyos. 32:3 ng Deuteronomio, sapagkat aking ihahayag ang pangalan ng Panginoon, takilain niyo ang ating Diyos. Siya ang bato, ang kanyang gawa ay sakdal, sapagkat lahat ng daan ay kahatulan. Isang Diyos na tapat at walang kasamaan, matuwid at banal siya. Isang katangian ng Diyos. Siya isa, siya yung tapat, walang kasamaan, matuwid at banal. Yan po ang katangian ng Diyos. So, hindi tayo nagkakamali ng sinasampalatayan ng Diyos. Mabuti ang Diyos natin sinasampalatayan. 43:11. Ako, sa makatuwid bagay ako ang Panginoon. Sabi ng Diyos dito, ayon sa pagsulat ni Isaias. Liban sa akin ay walang tagapagligtas. Pag sinabi ng Diyos, liban sa akin, walang tagapagligtas. Meron pa ba? Wala na. Anong isa niyang katangian? Siya ay tagapagligtas. Tandaan niyo na, babalik tayo doon. Wala na daw ibang tagapagligtas kundi siya. Ako'y nagpahayag at ako'y nagligtas at ako'y nagpakilala at walang Diyos sa gitna ninyo. Kaya't kayo ay aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at ako ang Diyos. Wala nang iba kundi ang Panginoong Diyos. Mag-isa lang siya lang tagapagligtas. 44:6. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng hari ng Israel at kanyang manunubos ng Panginoon ng mga hukbo. Ako ang una, ako at ang huli. At ako huli, at liban sa akin ay walang Diyos. Tandaan niyo po ito. Ilista niyo mga kapatid. Ako ang una, ako ang huli. Liban sa akin ay walang Diyos. Ang linaw mga kapatid, wala na talaga. Sabi dito, sa 33:20 ng Exodo, itong Diyos na nag-iisa na tapat at mabuti, at kanyang sinabi, hindi mo makikita ang aking mukha, sapagkat hindi maaaring makita ako ng tao at mabuhay. Nga lang ang tao, hindi niya makikita ng mukha ng Diyos. Kasi pag tinignan mo ang Diyos sa mukhaan, mamamatay ka. Ngayon, pangalawang bahagi, ang Diyos at ang tao. Ang tao, ayon sa paglilang ng Panginoon, fast forward, kung panahon na ng Israel, at kanyang sinabi, sila'y aking bayan, mga anak, na hindi nagsisigaw ang may kasinungalingan, sa gayon siya'y naging tagapagligtas sa kanila. Ang Diyos, tinatawag niya ang tao, o yung Israel, yung kanyang mga anak. Yan yung relationship ng Diyos at ng tao. Katunayan, sabi sa Isaiah 64:8, O Panginoon, ikaw ay aming Ama. So, ang relationship, yung Diyos, kayo man sa anak nyo, pinoproteksyonan nyo, di ba? Inaalagaan nyo, you give everything, you provide. Inaalagaan nyo. So yung anak, yung Israel, ikaw ay aming Ama. Yan ang relasyon ng tao sa Diyos eh. Ama natin siya eh. Kami ay malagkit na putik at ikaw ay magpapalayot sa amin at kami lahat ay gawa ng iyong kamay. Sapagkat ikaw ay aming Ama, bagaman hindi kami kinilala ni Abraham at hindi kami kilalang Israel, ikaw o Panginoon ay aming Ama, aming manunubos na sa walang pasimula ay siya mong pangalan. Ang pangalan na tinutukoy po dito, hindi yung Ama, o Panginoon. Yung Panginoon, yun kasi tawag ng mga tao sa Kanya. Ikaw ay aming Ama, aming manunubos na sa walang pasimula, ay siya mong pangalan. So walang pasimula ang Panginoon, tinatawag nila, ikaw ay aming Ama. Isa pang pagpapakita ng relationship ng Diyos sa tao. Sapagkat ang may lalang sa iyo ay iyong asawa. Ang Panginoon ng mga hukbo ang kanyang pangalan. At ang banal ng Israel ay iyong manunubos, ang Diyos ng buong lupa at tatawagin siya. Sapagkat tinawag ka ng Panginoon na parang asawang kinalimutan na mamanglaw sa kalooban, parang asawa ng kabataan, pagka siya itinakwil, sabi ng iyong Diyos. Isa pang paglalarawan ng relationship ng Diyos at ng tao, ang tao, asawa ng Diyos. So pag-asawa ka, ikaw yung lalaki, proteksyonan mo yung asawa mo with your life. Ganun dapat ang lalaki, di ba? Sasalo ka ng bala para sa asawa mo eh. Ganun yun eh. You protect your wife. Ang may lang sa'yo ay yung asawa. Mahal ng Diyos ang kanyang mga tao.
Yun nga lang, dumating yung ikatlong bahagi, nagkaroon ng pagkakasala ang tao. Ano po nangyari? Narito ito lamang ang aking nasumpungan na ginawang matuwid ng Diyos ang tao. Ngunit nagsihanap sila ng maraming kata. Ang tao kasi binigyan ng free will. Ang tao, bagaman ng Diyos may pag-ibig, at isa sa pag-ibig na iginawad ng Diyos sa mga tao, bigyan kanya ng kalayaang pumili. Nga lang ang tao, anong ginawa? Nagsihanap sila ng maraming kata. So pagka ikaw ay nagsihanap ng sarili mong kata, sariling gawa, sariling isip, ano mangyayari sa'yo? Sabi po sa awit, tinutuhan ng Panginoon ang mga anak ng tao mula sa langit upang tingnan kung may sino mang nakakaunawa na hinahanap ng Diyos. Silang lahat ay nagsihiwalay. Sila'y magkakasama na naging kahalay-halay. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. So yung tao na pariwara. So ito yung Diyos na lumikha sa tao, ayon sa kanyang sariling wangis, yung mga tao na nilikha ng Diyos, nagsihiwalay sa pag-ibig sa Diyos. Walang gumagawa ng mabuti. Ano po naging bunga? Ngunit sila'y nangaghimagsik at namanglaw sa kanyang banal na espiritu. Kaya't siya'y naging kaaway nila at siya rin ang nagpaglaban sa kanila. So, ang Diyos naging kaaway ng tao. Ayaw nyo sa akin, di kaawayin ko kayo. Ano ang naging bunga nito? Bunga ng kasalanan. Kundi pinapaghiwalay ng inyong kasamaan kayo at ang inyong Diyos at ang inyong mga kasalanan at siya nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya makinig. Dati pag ang tao tumatawag sa Diyos, nakikinig ng Diyos, nagbibigay ang Diyos ng tugon. Pero dahil sa kasalanan ng tao, nagkaroon ng hati yun. Nagkaroon ng pader na hindi ka makadiretso sa Diyos. May kasalanan eh. Bakit nahiwalay sa magitan ng kasamaan? Sabi sa Ezekiel, ayon sa kanilang karumihan at ayon sa kanilang pagsalangsang ay gumawa ako sa kanila at ikinubli ko ang aking mukha sa kanila. So ang Panginoon, ibig sabihin na ikinubli, di ba sa tinalikuran, ayaw kita kausap, parang gano'n ang dating yan eh. Hindi na kita papansin, masalanan ito eh. Hindi mo na ako love eh, gano'n yun eh. Pero ang Diyos dahil siya'y maibigin, nagkaroon ang plano ang Panginoon. Bagaman ng tao naging karumi-rumi, sabi doon sa 2 Samuel 14:14, sapagkat tayo'y mamamatay na walang pagsala, gaya ng tubig na mabubuhos sa lupa. Ano yung tubig pag nabuhos sa lupa? Makukuha mo pa ba? Na. At hindi mapupulot uli, ni nag-aalis man ang Diyos ng buhay. Kundi humahanap ng paraan siya na itinapon ay huwag mamalagi na tapon sa Kanya. Ang Diyos gagawa ng paraan. Ano yun, no? Ikaw na yung nagkasala, Diyos pa ang gagawa ng paraan para ikaw manumbalik sa Kanya. Para ikaw na parang tubig na natapon, hindi mamalaging-laging tapon. So, anong plano ng Diyos? Sabi ng Diyos, tunay na ang Panginoon ay walang gagawin. Yung Diyos na makapangyarihan sa lahat ng lumikha ng langit at ng lupa, na kinilala ni Moises, ni Isaias, ni David, na nag-iisang Diyos, tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin. Kundi kanyang iahayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na propeta. Ano yung iahayag niya? Sabi dito, narito ang Panginoong Diyos ay darating. Nasa lumang tipan po tayo Naggaya ng makapangyarihan at ang kanyang kamay ay magpupuno sa gana kanya. Narito ang kanyang gantimpala ay dala niya. Darating daw ang Panginoong Diyos, yung makapangyarihan sa lahat na gumawa ng langit at ng lupa, na mag-isa. At ang gantimpala dala-dala niya. At ang kanyang ganti ay nasa harap niya. Kanyang papasturin ng kanyang kawan, na gaya ng pastor. Kanyang pipisalin ng mga kordero sa kanyang kamay. At dadalhin sila sa kanyang sinapupunan at papatubayan na marahan niya ang mga nagpapasuso. So lahat ng puri ng tao pupuntahan ng Panginoon. Paano? Diba? At kanyang nakita na walang tao at namangha na walang tagapamagitan. Ang Diyos nagpadala kasi nung una ng mga propeta para magtagapamagitan sa tao at sa Diyos. Propeta muna, gaya ni Moises, sina Isaias, sina Amos, sina Jeremias, nagpadala siya eh. Hindi pinahalagahan ng tao. Nakita ng Diyos, wala nang tagapamagitan. Kaya't kanyang sariling bisig ay nagdala ng kaligtasan sa kanya.
Take note, kanyang sariling bisig. O yung sarili na daw niya, kasi wala na eh. At ang kanyang katwiran ay umalalay sa kanya. Anong gagawin ng Panginoon ayon sa hula? At siya'y nagsuot ng katwiran na wari sa piyaw. Meron daw siyang isinuot. Ano kaya isinuot ng Panginoon na ito? Ang turbante ng kaligtasan sa kanyang ulo at siya'y nagsuot ng mga bisan ng paghiganti na pinakadamit at nagbihis ng sikap na wari balabal. Nagbihis ng sikap na wari balabal. Narito ang mga aral darating, sabi ng Panginoon, ako'y makikipagtipan ng panibago sa Israel. Hindi ayon sa tipan na ipinagkatipan ko sa kanilang mga magulang ng araw na aking kinuha sila sa magitan ng kamay upang ilabas sila sa lupay ng Ehipto. So yung Diyos na makapangyarihan na nag-alis sa Israel sa Ehipto, ng aking tipan ay kanilang sinira, bagaman ako'y asawa nila, sabi ng Panginoon. So ang Panginoon, sarili na daw niya ang bababa para daw iligtas ang tao, para maging tagapamagitan. Ngayon, ang tanong, paano kaparaanan? Ano ang hula sa pagparito ng Panginoon? Sulat nito mga kapatid, Hosea sa stress at ating kilalanin. Tayo'y magpatuloy upang makilala ang Panginoon. Ano ba ginagawa natin ngayon mga kapatid? Sabi, kinikilala natin ang ating Panginoon. Pinatitibay natin yung ating tunay na pagkakilala sa nag-iisang Diyos na ating sinasampalatayanan ng ating Panginoon Jesucristo. Ating kilalanin, tayo'y magpatuloy upang makilala ang Panginoon. Ang kanyang paglabas ay tunay na parang umaga. At siya'y paririto sa atin na parang ulan. Pag sinabing parang ulan, mula ba yun sa baba pataas? O mula taas pa ibaba? Mula itaas, o ba ulan eh. Pwede ba umulan? Pataas, mula itaas pa baba. Siya'y paririto sa atin ng parang ulan, na parang huling ulan na dumidilig sa lupa. Hinugdan ng Panginoon ang kanyang banal na bisig sa harap ng mga mata ng lahat ng mga bansa at makikita ng lahat ng wakas ng lupa ang pagliligtas ng ating Diyos. Take note niyo po, Isaiah 52:10. Hinugdan ng Panginoon ang kanyang banal na bisig. Yung kanyang banal na bisig, uhubalin niya daw yun. Sa paanong paraan? Mikas 1:3. Sapagkat narito ang Panginoon ay lumalabas sa kanyang dako. Ang Panginoon mula sa kanyang walang pasimula hanggang sa walang hanggan. Sa kanyang walang hanggang dako, bababa at yayapak sa mga mataas na dako ng lupa. O, yung nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat, bababa, yayapak. Papaanong paraan? Isaiah 7:14, kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga ay maglilihi o lumilinaw na mga kapatid. Ang isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. 9:6 ng Isayas, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Anong hula ni Isayas? Sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawagin kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Yayapak siya sa lupa sa pamamagitan ng panganak ng isang dalaga. Yung dalaga na ito, mga kapatid, ang Greek nito ay Alma. So, isang dalaga, Alma. Sabi na Alma, dalaga. Ibig sabihin dalaga, it's a virgin. Alma. Sa Greek po yan. May darating daw na isang Alma. Ano? Ito pangalan pa pala. Ito pala galing ang salitang Alma. Isang dalaga. At yung pagkapanganak na ito, saan nagkaroon ng katuparan? Sabi sa Mateo 1:21, at siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalan itatawag mo sa kanya'y Jesus. Mula sa 9:6 ng Isayas, yan po yung katuparan. Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanyang mga kasalanan. Katunayan, at nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. So sinabi kasi sa mga propeta sa lumang tipan, may manganganak na isang bata. Yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, na lumikha ng langit at ng lupa, huhubarin niya yung kanyang pagkabanal, ipaglilinis ang bata, may panganganak, upang maganap ang sinalita ng Panginoon. Verse 23, narito ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag
nila sa Kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. O nasa na ang Diyos? Kasama na nila. Wala na siya doon. Kaya Emmanuel, nasa na ang Diyos? Kung ito yung bata at ako si Maria, sumasa akin ang kasama na niya. Emmanuel, yun ang ibig sabihin ng Emmanuel. Kasama na niya yung Diyos. Huwag ka na maghanap, kasama mo na. Emmanuel, na kung liliwanagin, sumasa atin ang Diyos. Kaya pagdating dito sa Filipos 2:6-8, na siya, bagaman nasaan yung Diyos, mula sa Isaiah 52:10, ay hindi marapat inaring isang bagay na marapat na panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus hinubad niya ito, nag-anyong alipin at nakitulad sa mga tao. Palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagpasunurin hanggang sa kamatayan o sa kamatayan sa krus. Malinaw mga kapatid, yung Diyos na kinilalang Ama, na makapangyarihan sa lahat, nagkatawang tao. Kasi wala nang tagapamagitan ng tao at ang Diyos. Siya na mismo yung nagkatawang tao. Tingnan natin kung tama yung ating pagkaunawa ayon sa sinulat na Juan. Nang pasimula siya ang Berbo. At ang Berbo ay sumasa Diyos at ang Berbo ay Diyos. Sa pasimula, Genesis pa lang. At nagkatawang tao ang Berbo. At tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian na gaya ng bugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Tama po ba mga kapatid? At ang Diyos ay nagkatawang tao at nagkatawang tao ang Berbo. Ngunit hindi kinilala ng tao. Yun ang problema. Ano po sabi sa 1:10? Siya'y nasa sanglibutan at ang sanglibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. At hindi siya nakilala ng sanglibutan. Siya'y naparito sa sariling kanya at siya'y hindi tinanggap ng sariling kanya. Di ba? Ang Diyos, anak niya ito, dapat kanya to, hindi siya tinanggap. Diyos, tinawag niya itong asawa, magkasawa tayo pero hindi siya tinanggap. Anong katunayan? Sabi sa Gawa 3:5, at inyong pinatay ang lumikha ng buhay. Kita nyo ang linaw. Sino yung lumalang ng langit at ng lupa? Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At inyong pinatay ang lumikha ng buhay. Ang tanong, binuhay ng Diyos na maguli. Babalikan po natin ito. May bumuhay sa Kanya. Sino yun? Babalikan po natin mamaya. Unang Korinto 2:7. Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga. Yung karunungan ay tinalaga ng Diyos bago nilalang ang sanglibutan sa ikaluluwalhati natin, na hindi napagkilala ng sino mang pinuno sa sanglibutan ito. Sapagkat, kung nakilala sana nila, ay tisig ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Kung nakilala sana nila ang Panginoon sa Kristo na siya yung Diyos, palagi na ipapako nila yun. Eh, hindi nila nakilala. Tao lang to. Pinako. Ano ba ang layunin ng pagkakatawang tao ng Panginoon? Bakit ba siya? Dahil wala nang tagapamagitan ng tao. Sabi, sapagkat kayo na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Yung kanyang pagkakatawang tao, paglalarawan niya ng gaya ng meron siyang anak na ibinibigay. It's a great sacrifice. Kayo ba naman, sakripisyo mo sarili mong anak eh. Ang paliwanag dito mga kapatid, ang pagkakatawang tao ng Panginoong Jesucristo, tila baga siya ay nagbigay ng anak na kung ang sino man sa kanya'y sumampalataya, huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kanyang buhay mismo ay binigay sa bawat isa sa atin. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Siya'y naparito at ipinangaral ng kapayapaan sa inyong nalalayo at ang kapayapaan ay sa nangalalapit. Dahil sa mabiling na habag ng aming Diyos, ang pagbubukang liwayway buhat sa kaitaasan ay dadalaw sa atin upang lumiwanag ang nangalulunok sa kadiliman at sa alilim ng kamatayan upang itumpak ang ating mga paa sa daan ng kapayapaan. Bakit naparito ang Panginoong Diyos sa kanyang pagkakatawang tao? Upang itumpak ang ating mga paa. Kasi nagkasala nga ang tao eh. Para ang tao makarating sa kagustuhan o kalooban ng Panginoon. Ngayon, itong ating Panginoong Jesucristo, anong kanyang mga sinabi? Sabi niya, paborito ito ng mga bata, ako at ang Ama ay iisa. Ilan po ang Diyos?
Isa. May lalaban po ba dito? Salita ng Panginoong Jesucristo to? O ano pa sabi ng Panginoon? Sinasabi ko nga sa inyo na kayo mga mamatay sa inyong kasalanan sapagkat malibang kayo magsasampalataya na ako nga ang Kristo ay mga mamatay kayo sa inyong kasalanan. Pag hindi kayo sumampalataya na siya ang Kristo, mamamatay kayo sa inyong kasalanan, walang pagkabuhay na maguli na darating sa inyo. Englishin natin. I say therefore unto you that ye shall die in your sins. For if ye believe that I am He, ye shall die in your sins. I am He. Pag di kayo naniwala na I am He, sabi ng Panginoon sa Kristo, mamamatay kayo. Gusto niyo bang mamatay, mga kapatid? Oh, you believe that Jesus is the Lord. Gusto niyo maligtas? Manimpalataya kayo na sa Yesu Kristo, siya yung Diyos. I am He. Sabi ng Panginoon, sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipanganak si Abraham, ako nga. Sumagot si Jesus sa kanya, sinabi, igibanin niyo ang templong ito at aking itatayo sa 3 araw. Sino ang bumuhay na maguli sa kanyang sarili? Siya rin mismo. Inyong pinatay ang lumikha ng buhay. Sino ang bumuhay sa Panginoong Jesucristo? Aking itatayo sa 3 araw. Naitayo ba ng Panginoon ang kanyang buhay? Amen. Nabuhay siya muli after 3 days eh. Kaya ba ng tao yun? Hindi. Narito, sila'y sinalubong ni Jesus at nagsabi, magagala kayo, at sila'y nagsilapit, iyakap ang kanyang mga paa at siya'y sinamba. Nung nabuhay siya muli, sinamba siya. Ano ba ang sabi? Pwede mo bang sambahin ng tao? Hindi. Pero ang Diyos, o ang Panginoong Jesucristo, sinamba. Ano kasi sabi ng Panginoon? Sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka at siya lamang yung paglilingkuran. Sinaway ba ng Panginoon yung mga sumamba sa Kanya? Hindi. Kasi siya po yun. Sabi po, sumagot si Tomas at sa kanya sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Sinaway ba ng Panginoon si Tomas? Hindi. Kasi siya po yung Diyos. At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makatuwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. So siya po mga kapatid galing sa langit. Ngunit tungkol sa anak, ay sinasabi, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. Hebreo 1:8. Tungkol sa anak, ay sinasabi, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. At ang sentro ng katuwiran ay siyang sentro ng iyong kaharian. May duda pa ba kayo sa Panginoong Jesucristo na siya ay nag-iisang Diyos? Wala na mga kapatid. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at ang nakaraan at ang darating, ang makapangyarihan sa lahat. So ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Ako ang Alpha at Omega, sabi ng Panginoong Diyos. At nang siya'y aking makita ay nasuba-suba kung bari patay sa kanyang paanan. Sabi ni Juan, nung nakita niya ang Panginoong Jesus, at ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinasabi, huwag kang matakot, ako'y ang una at ang huli. Sabi ni Isaias, sa kanyang sulat, na sinabi ng Panginoon, ako ang una at ang huli. Ang sabi ng Panginoon Jesucristo kay Juan, ako'y ang una at ang huli. Tanong, ibig sabihin, dalawa ang una at huli? O iisa lang yung nagsasalita? Iisa lang po yung nagsasalita. Kaya sabi, ako at ang Ama ay iisa. At ang nabuhay, bakit nabuhay? At ako'y namatay. At narito ako'y nabubuhay magpakailanman. At nasa akin ang susi ng kamatayan ng Hades. Sabi ng Panginoon Jesucristo, ang 4 na nilang nabuhay na may 6 na pagpak, bawat isa sa kanila ay mga puno ng mata sa palibot at loob. Sila'y walang pahinga, araw at gabi na nagsasabi, banal, 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 ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, na nabubuhay at siyang darating. May pangako ang Diyos, darating daw siya. Ang makapangyarihang Diyos sa lahat, wala ng Diyos na mas makapangyarihan pa dito. Nabuhay dahil siya namatay, nabubuhay dahil siya nasa anyong espiritu na, at siyang darating. Siya po kasi nangako na darating siya. Susuriin natin mabuti mga kapatid. Na siyang may ibig na ang lahat ng tao ay mangalitas sa pangalan ng katotohanan. May katotohanan
gustong ipakita ang Diyos sa bawat isa sa atin. Na siya yung Diyos, nagkatawang tao bilang si Jesucristo at bumalik sa kanyang kinalalagyan bilang Espiritu, bilang Diyos. Iisang Diyos lang po iyon. Kayo'y magpahayag at magpasabit, magsanggunian silang magkakasama. Sinong nagpakilala nito mula ng unang panahon? Sinong nagpahayag niyon nung una? Hindi baga ang Panginoon at walang Diyos liban sa akin. Isang ganap na Diyos at tagapagligtas. Wala nang iba pa. Tandaan niyo ang katangian ng Diyos sa lumang tipan. Isang ganap na Diyos at tagapagligtas. Wala nang iba pa. Ano ang pagkakaintindi ni Pablo o ng pagkaunawa ni Pablo? Nahintayin yung mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. So, ang pagkaunawa ni Isaias, ni Moises, ni David, sa pagkaunawa ni Juan at pagpapatunay ni Pablo, dakilang Diyos at tagapagligtas ay si Jesucristo. Walang naliligaw sa kanila, hindi sila magkakaiba ng kanilang pananampalataya o pagkakaunawa. At isa pang katunayan, sa unang Juan 5:20, at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Nagkatawang tao siya bilang anak, di ba? Tayo binigyan ng pagkaunawa. Naunawaan niyo ba mga kapatid? Upang ating makilala siya na totoo. At tayo'y nasa Kanya na totoo. Sa makatwid ay sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Napakalinaw mga kapatid. Ako naniniwala mga kapatid at sumasampalataya, isa lang ang Diyos. Kayo po ba mga kapatid? Isa lang ang Diyos. Napakatibay po ng mga talatang ito. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala na iisang Diyos na tunay. At siyang iyong sinugo sa mga katwid bagay, si Jesucristo. Iisang Diyos na tunay. Darating po ang Panginoon mga kapatid. Ang Panginoon, sabi, makikita nila ang anak ng tao na napariritong sumasalapaat ng langit na may kapangyarihan, dakilang kalulatian. At nilang titipunin ang kanilang mga hinirang. Titipunin ng Panginoon kasama ng mga anghel ang kanyang mga hinirang. Sa pagparito ng Panginoon, ano ang tanong? Makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Inaantay niyo po ba ang Panginoon? Nawa po masumpungan ng Panginoon ang bawat sa atin na tayo sumasampalataya sa Kanya na totoo. Magtiis naman kayo, patibayin ninyo ang inyong mga puso sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. So, huling tanong mga kapatid, sino ang iniintay nyo? Ang pagparito ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Pag pinagdalawa mo yun, sino iniintay mo? Ang Diyos o ang Panginoong Jesucristo? Di ba problema? Sino iniintay mo? Dalawa. Malibang tanggapin mong iisa lang yun, wala kang problema kung sino iniintay mo. Ang Panginoong Jesucristo, siya yung dakilang Diyos at tagapagligtas at ating muling balikan ang ating pagsambatayan na hintayin yung mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kalwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Naunawaan po ba natin mga kapatid kung sino ang tunay at nag-iisang Diyos? Matibay po ba para sa atin na walang alinlangan, isa lamang ang Diyos sa ating buhay? Nawa sa ating mga kapatid, tumibay ito at sa ating mga panauhin, dahil hindi lang po isa, meron pa tayong ibang panauhin, ay masumpungan ninyo na isa lang ang Diyos na dapat nyo sampalatayanan at mahal kayo ng Panginoon. At nais ng Diyos, makilala nyo siya. At pag nakilala nyo siya, maging anak ka niya. At pag naging anak ka niya, kakasamahin ka ng Diyos sa buhay na walang hanggan na kanyang ipinangako. Muli, maraming salamat po sa inyo lahat. Purihin ang ating mga Panginoon Jesus. Kahit po sama-samang malikluhod at manalangin sa ating Panginoon.